walang sinisino, walang kinikilala. Kapagka ikaw ay may ginawang katarantaduhan, pagpasensyahan mo, kasama ka sa iimbestigahan at kasama ka sa dudurugin namin. 'Di po ba? Sabi ni Ma'am Delia Rosario, "Boss Mark, mataas ang hairline niyan, paliparan na din." Natin pare-parehas Ah, itong mga may sayad siblings. Ako ay nakikiisa sa laban na ito na wala nang makaupong mga Duterte. Bagamat ako'y naniniwala, kung hindi si Inday Sayad ang tatakbo sa 2028, wala na talagang Duterte wala na 'yan, 'no? Kung sa DDS, sino ang isusunod nilang pambato ho, mga boss chief amo, sir? Sino sa nakikita ninyo ang papalit kay Sara Duterte kung sakali na hindi makalusot sa impeachment? Si Baste? Anak ng putik na yan. Wala ho yun, mga kababayan. Baka ultimo ho, mga DDS, hindi ho maniwala doon kay Baste Duterte na iyon, mga kababayan. Wala naman po ibang ginawa yun kundi ang sabihin na ulo lang ni Bongbong Marcos. Si Omar po, sorry, buti hindi. sorry, sorry, buti hindi ko na ituloy. Ang dami na masasabi, ang dami mo na masasabi. Ang dami mo namang sasabihin kung sino yung papalit kay Vice Presidente para tumakbo sa pagka-presidente, si Omar pa. Siguro bangong-bango ka kapagka nakikita mo si Omar Duterte, ano? No? Parang yung tipong gusto mo kapagka yung nasa likod ka ni Omar Duterte, gusto mong, sorry Ma'am Aba ha, alam mo ginagalang kita pero Diyos ko naman po, si Omar, siguro kapag Ma'am Aba, no, siguro kapagka nasa likod ka ni Omar, gusto mo dumila ng choco na batok. Gusto, uy, wow, chocolate. Anong chocolate yan? Cadbury yata yung nakaano na yan Yung kumbaga natunaw na Cadbury. Kung yung vlogger nilang isa, kapag ka tinaas yung ganito, sandamakmak yung bunny. Tingin ko, hindi hindi ko pa ho nakikita yung batok, pero tingin ko, nandito na, ang kapal ng banil sa likod. Ikaw, wag mo na nga bigla kang bigla kang papasok si Omar Duterte ipapalit kay Sara. Ay naku po. Game, tuloy natin si etong si kapatid na Mark Alfred. makakaupo. At ako'y naniniwala rin na talagang si Inday Sayad, talagang tatakas na lang ito at hindi naman talaga ito makakaupo. Nasa Japan ngayon. 'Di ba? Ano ang dahilan daw po? Ano ang reason kung bakit daw po nasa Japan ang Vice Presidente, mga kababayan? Personal na pagbisita. Sabi ni Beliana Enriquez, ano kaya ang sasabihin ni Sir Ronald Llamas? Yun ang tanong natin. Papakinggan at hihintayin natin iyan, mga boss chief amo, sir. Kung ano ang sasabihin ni Ronald Llamas nga. No? Pero meron silang Barbie Baste na ilalaban. Si Baste. Ano ang alam ni Baste ho, mga kababayan? Yun naman, masyado namang naman si Baste. Trying hard na maging parang si dating Pangulong Duterte. Ginagaya po yung mga style, ginagaya yung pamura-mura, ginagaya yung medyo maano yung mukha. Hindi na huuso ngayon yan. Wala na hong maniniwala ngayon sa mga ganyang estilo po, mga kababayan. 'Di ba? Kahit anong gawin ni Baste Duterte, malabo po. Kung maalala nyo, ang Vice Presidente, ang sinabi ng Vice Presidente, 3 Duterte daw ho, mga kababayan, ang mauupo, no? Ang 3 Duterte ang tatakbo sa pagkasenador daw po, mga boss chief amo, sir. Kung naalala niyo po iyon, di ba? Ano po nangyari? Nung mga nagpa-survey po, hindi lumabas yung mga pangalan Baste Duterte at saka yung tatay ni Omar Duterte na si Pulong Duterte. Hindi ho mga nagsilabasan yung mga pangalan nila. Wala po, no? Ang umangat lang po si dating Pangulong Duterte po, mga kababayan. Kung doon nga sa pagkasenador hindi pa pumasok-pasok 'Di ba si Ricky P ng San Diego, California, tapos magpe-presidente pa. Sino kakalabanin? Ni Baste Duterte. Ako, mga boss chief amo, sir, kumbaga ho, eto, alam naman natin, kakamping si Christian Esguerra. Hanggang ngayon pa din po, mga kababayan, pa din ako,
sampalataya pa din ako na kapag ka talagang nagkatuluyan ng pagsasama ang pink at pula, ay mahihirapan at imposibleng makapasok yung mga DDS. Ngayon, ang nakakatakot dito ay baka itong ginawa, itong mga sinabi ni Christian Esguerra ay magsimula doon sa magkawatak-watak ang pink at pula. Ay nako, alam niyo na kung sino ang makakalusot dyan. Di ba, Ma'am Neng Gigi? Baka pagmulan ito ng pagkakawatak-watak, siyempre baka yung ibang mga pink ay pupunta doon. Pero tingin ko konti lang naman ho iyon. No? Kakaunti lang po yung mga kakamping na hanggang ngayon po ay hindi pa din maintindihan si Pangulong Bongbong Marcos. Iilan na lang po iyon, mga kababayan. Tingin ko, yan yung mga sa side nila Christian Esguerra. No? Sabi ni Manny Torsar, ayos, umabot din ng live. Maraming salamat po, Sir Manny Torsar. O game. Ngayon, maganda sana kung sa basketball, tatambakan natin yan dahil sa pagkakaisa at makita natin na tunay na kahit papano, nagkakaisa na. Kaya nga po ang sinasabi ko hanggang ngayon po, hindi porket nakarinig ako ng isang kakamping, sinabihan si Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi ka tanga, kasabwat ka. Sampalataya pa din ako nung kung sakali na tumakbo pagka-presidente si Atty. Leni Robredo at tapos sinabayan ng isa na itataas ni Pangulong Bongbong Marcos. Ma'am Chris Rowe, shout out po sa inyo, no? Na isa na itataas ni Pangulong Bongbong Marcos pagka vice presidente, ligwak pa din niya mga yan. Di ba? Dilawan naman si Christian Esguerra, hindi pink lawan. Yung iba kasi, yun yung sinasabi nila. Iba pa din yung mga dilawan, iba yung mga kakamping. Yung mga kakamping, yun yung marunong at rumerespeto kay Pangulo. Dahil nga nakikita nila yung trabaho ay maayos at talagang gustong linisin ang Pilipinas. Sabi ni Alonly TV, akala naman niya pinakamagaling siyang vlogger. Ang pink, ang dilaw at Tsaka big time, mga mabibigat din kasi yung mga naaano nito. Nai-interview po, mga kababayan. Ako, hindi ko alam. Ako lang ho yata yung vlogger na ayaw magpa-interview ng mga Si Senator Trillanes, ayan, po natin, nai-interview po natin. Si Atty. Claire Castro, ayan po, nai-interview din po natin, mga kababayan. Pero medyo nahihirapan po ako kasi kapag yung may mga guest tayo dito, lalo na yung mga mabibigat po, nako, bakit hindi uubra yung style ni Mark Ramos, mga kababayan, na malelate ng 5 minuto, malelate ng 10 minuto, malelate ng 15 minutos. Hindi ko magawa eh. Kaya po ang lagi ko sinasabi, diyan, kaila Jordan G, kaila Boy Tinapay, kapag kami siya, imbitahin natin si sabi ko, okay lang, no? Mga mabibigat na mga tao yan. Ayos lang sa akin, maimbitay ang mga yan. Kaya lang, natatakot ako malate eh. Mahirap na kapag na-late at pinag-antay natin sila. Kaya sabi ko, hindi na, okay na yon, regular na vlog na lang tayo. No? Naku. Nakita nyo yun, may nalaglag sa likod ko. Ako lang mag-isa dito. Tuloy. wala na yung ating dating mga away-awayan na yan. Kung si First Lady nga at si Chris Aquino, di ba? Dinalaw si First Lady, di ba? Bakit Sabi ni Macmac, pack first daw si Christian Esguerra pero nagsasalita na walang hawak na ebidensya. Sabi ni Clea Guerrero, bakit may nangyari ba nun kay Cory nung umupo? Pink lawan playing safe din sila para makuha ang boto ng mga loyalista. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, follower ako ni Christian Esguerra at palagi kong pinapanood. Pero hindi ako agree sa pagsabi ng tanga or kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi tama na sabihin iyon. hindi na lang magkaisa, no? At ito rin naman ang pananaw ng maraming mga pink at mga dilawan na ating mga kaibigan. At ito'y ating pinahalagahan, ha? To be fair with them, pinapahalagahan natin itong mga pananaw na ito na tayo ay nagkakaisa sa isang layunin na wala nang maupong Fentaboy, wala nang maupong mga Duterte, no? Kaya lang, sa ginagawa nitong si Christian Esguerra, parang china-challenge kaming mga loyalista. Ito ngayon ang pakiramdam namin. No, yun nga. At ang ano pa natin dyan, baka maging sanhi
baka maging dahilan, mga kababayan, ng pagkakawatak-watak po. Pero tingin ko, yung mga kakamping, lalo na po yung mga nandiyan sa comment section, matatalino ho, mga kababayan, hindi uubra, hindi basta-basta papayag sila na, ayun, gano'n na lang, magkahiwalay tayo. No? Hindi po basta-basta matatakban ng isang vlogger na kakamping. Binatikos na binatikos si Bongbong Marcos, tinawag na tanga at tinawag na kasabwat. O sige, maniwala na tayo agad doon. Tingin ko hindi naman po gano'n yung mga kakamping. Sabi ni Macmac, gusto lang makuha ng viewers na DDS si Christian Esguerra, kaya yun, nasabi niya yun kay PBBM with question mark. Hindi ho natin alam. Pero ako, di bali na kung walang viewers dito ng mga DDS. Di ba, mahirap naman din hong mga ano yan eh. Mahirap naman pong pagpaliwanagan yung mga DDS na yan eh. Ayos na po yung tayo-tayo na lang. At least, matatalino at marunong umintindi. Kung may mga DDS dito na mga mga nagkokomento, anak ng putik ang ikukomento sa iyo. Hoy, adik! Hoy, bangag! Hoy, bayaran! Puro ganun lang. Sabi ni Ma'am Chris Rose, nabawasan nga ang subscriber niya sa YT. Oho, malaki po, no? Halos 3,000 na sa loob ng 8 oras po. Sa nakita ko lang ho, mga kababayan. Tuloy. Sa mga dilawan, parang china-challenge kami. Kung yan ang mangyayari, baka talagang magkakaharapan tayo sa 2028. Tulad yan ng sinabi ko, ako naman, pro-Philippines ako. Wala na ako sa kulay. Ako ayoko din mangyari iyon eh. Kasi kapag pink at pula talagang nagsanib puwersa mga bossing, kagaya nga nung sinasabi natin, ako, mga boss Chief Amo Sir, pula ako. Suporta ako sa gobyerno. Lagi po kaming nakasuporta sa gobyerno, mga kababayan. Lalong-lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero nasasabi ko, dahil sa ganda ng itinatakbo ho ngayon, mga boss Chief Amo Sir, mas okay na isang pink ang tumakbo at isang pula ang tumakbo at magtandem sa 2028 para talagang ilampaso itong mga Duterte. Di ba? Sabi ni Manitor Sar, halaka Boss Mark, nandiyan na naman si Mima. Baka magbabaka sakali na mag-migrant na naman sa iyo. Mima, hindi na. Tingin ko kapag nakita ko si Mima, pag nakita ko si Mima Alicia, hindi ako matatakot. Kung nakikita niyo ho siya sa mga pagbablog niya, although mga pamura, although mga malulutong na magmura, pero pagka nakasama niyo po yung tao na yon, malambing, sweet, mabait. No? Ganun ho si Mima Alicia. Kaya tingin ko hindi ako matatako. Si Mima, na yon, nagpapahinga na, tahimik na si Mima Alicia ho, mga kababayan. Hindi kagaya nung karton na tatay nila nandoon pa din sa loob ng kulungan. Game. Kaya lang, yung sasabihin mong tanga yung Pangulo namin, teka lang, Christian Esguerra, sino ka ba? Di ba? Sabi ni Beliana Enriquez, hindi mo kasi siya pinautang. Hindi, naku, sa tingin niyo po, iniisip siguro ni Mima Alicia noon, ang dami kong nautangan na hindi ko na maibabalik yung pera kasi nga wala na ako. Siguro iniisip niya, buti na lang hindi na ako naipautang. At wala naman din kasi ako ipapautang. Naubos nga din yung pera ko. Di ba? Sabi ni Mario Balmes, yan ang tanga, si Esguerra. Tuloy ho. Mukha ka namang mas tanga. Tulad nga ng sinabi ni Top 1. Ipakita mo nga sa amin kung nagbubuwis ka talaga ng tama. Kung meron kang moral ascendancy na para magsalita ng ganyan. Ikaw ba nagbubuwis ng tama? Total, public figure ka naman di ba? Yes. Sabi ni Sir Ping Laksamana, ang hirap ng topic. Kaya ako, syempre mga kababayan, nandito ako sa mga kapwa natin mga vlogger, umaalam ako. Pero yung narinig ko, na yung pala talaga, it's either tanga ka o kasabwat ka, medyo pasensya na po. No? Hindi din ubra sa akin at hindi din ako pabor doon, mga kababayan. Kami yung kayabangan mo, Christian Esguerra, ayusin mo lang, di ba? Kung talaga totoo yan sinasabi mo sa Pangulo, di patunayan mo, puro ka rin naman fake news. Tulad doon, pinagpipilitan mo na